Pero sige, basahin ko nga sa English. Ano naman? Mas feel kasi minsan sa Tagalog. Oh, sa Tagalog na lang. Sige. Oo, kahit English yung binabasa namin. Okay, so Lucas 9:46. Gaano po katagal yung pagsasalita ko? Isang oras ba? Isang oras? Mainit ng araw noon. Okay, sige. At 46 to 48 na. At nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Ano pangalan nito? Jacob. Parang si Jacob, tinawag niya sa harapan. Ano? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mapagpakumbaba sa inyong lahat ay siyang magiging tuloy nyo, dakila or greatest, ano? Sa English version, yung binanggit yung least and the greatest. Habang binabasa ko to, medyo nakakatawa kasi itong mga disciples, grown men, no, mga may edad na, no, matanda na, pero nag-aasal nung nagtatalo-talo sila, sino yung pinaka-greatest? Para silang bata, no? Nag-aasal bata. Okay? Parang mga bata nagtatalo-talo kung sino sa kanila ang greatest. Okay, para silang mga bata lang. Pero yung ginawa ni Jesus, amazing, ano? Kasi, sige, gusto niyong magtalo-talo, gusto niyong malaman kung sino yung greatest, halika, Jacob. Tinawag niya si Jacob. Jacob, halika. This is a picture of, sabi ni Jesus, this is a picture, a symbol, who is the greatest. Okay, sabi niya, sino yung least among you will be the greatest. Okay? Sa Tagalog, binanggit yung mapagkumbaba. Lahat sila nagpapataasan no? Siguro sabi ni Peter, probably Peter said, thank you Jacob. Probably Peter said, siguro ako yung greatest. Kasi ako yung unang tinawag Ako yung tinawag na fishers of men, no? Peter. At yung kapatid niya rin. At probably sino pa yung dalawang fishermen? John and James. Si James and John, no? Hindi, John and James. Si James and John. Okay? Sige, ano sila. Hindi, ako yung nagpapalayas ako ng demonyo. Hindi, ako yung tinawag ni Jesus na fisher of men. Okay? So, nagtatalo-talo sila. And then, ito yung si kay Jesus. Bakit? Ang tanong, bakit bata? Why is a child? Bakit bata? Kasi sa panahon nila, sa mundo nila, ang bata, wala namang accomplishment. Hindi siya impressive. Walang status na ipagmamalaki, wala pang mga achievements. Baliwala sa paningin ng paningin nila. Kahit naman sa atin, di ba, minsan, pagkabata, hindi masyado nating binibigyan ng pansin, hindi natin masyadong binibigyan ng kahalagahan. So, parang wala silang masyadong credentials. Kasi bata pa They don't have the credentials. Kaya hindi mo sila mailagay sa poster para i-advertise o ipagmalaki, no? And sabi ni Jesus, ayan, ito ang symbol, ito ang model ng greatness. Ano sa tingin niyo ang naging itsura ng mga disciples? Baka napayuko sila. Okay, at na-realize nila yung binanggit. Now, si Jesus, binabaliktad niya ang lahat. Now, remember, in the kingdom of God, laging baliktad. So, we call this the upside down kingdom. Yung ating mga pinapahalagahan, sadyas hindi mahalaga yun. Yung ating mga tinitingnan,
Hindi yun ang mga tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos yung kabaliktaran. Okay, the upside down. So, Jesus is, kumbaga, resetting. Nire-reset niya yung scoreboard. Yung scoreboard, alam mo yung scoreboard pagka nanonood ka ng basketball? Yung kung ano score na nung team, ano? Pinabaliktad niya yung scoreboard. So, ano yung scoreboard ni Jesus? Hindi talent. Hindi plataforma. Okay? Hindi palakpak ng mga tao. Hindi yung mga tinitingnan ng tao. Naalala ko nung last week, tayo nasa Campo Omaha. Marami ang gustong sumali sa anong ministry yun? Praise and worship. Praise and worship. May nagtaas ba ng kamay sa na hindi praise and worship? Okay, mamaya pupuntahan natin yan. So, it is all by humility. Yung kababaang loob. O yung sa tingin natin maliit. Yung maliit. And by valuing the things and the people, the world tends to overlook. Ang pinahalaga niya, yung mga hindi natin pinapahalagahan. At alam nyo, nakakalungkot. Ito pa rin nangyayari kahit sa mga churches. Sa churches, nangyayari pa rin ito. Okay? At mamaya, babanggitin ko yun. Kaya, as I was reflecting on this passage, na tanong ko sa sarili ko, kung si Jesus ba dadalaw sa ating church, aakyat sa 6th floor. 6th floor tayo, diba? At tatanungin, sino kaya ang ilalagay niya sa harap as an example of greatness sa ating church? Sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo? Kung hindi man sino, ano? Okay? Ano? So, I would like to take this context. Okay? I would like to take this context into doon sa principle. Matututo tayo dito sa principle na binigay ni Jesus. So, yes, yung context is all about humility. Yung mga kababaan ng loob ng mga natin, tao. Pero I would like to take this context doon sa ating ginagawa sa church. In our ministry. In our ministry. So, kung may ihaharap sa atin si Jesus na ministry, especially, meron na tayong mga bagong structure, ano? Ano yung mga ministries natin? Praise, Prayer, praise, progress, programs, lahat no? Provisions. Pastoral, ano pa? Provisions. Yeah. Pauline, mga ganun. Paul, yan ang mga ministry. Provisions po. Yeah. Nanood lang po sa kanya. Probably, Flores, natawa ko ron. Te, joker ka. Okay. So, iisipin natin, alin sa mga ito, minsan inisip ko, minsan kaya dumadating ba tayo doon sa point na anong ministry ang greatest? At gusto kong naandun ako. Probably, marahil, maraming kabataan ang nag-volunteer doon sa praise and worship. Kasi prestigious nakikita ng mga tao. No? Parang, ito ang greatest ministry sa church. Pero, ano sa tingin ninyo? Ano nga ba talaga? Although hindi naman natin sinasabing pinagtatalo-talo natin. Pero, sometimes, baka sakali, or baka, ito ay sumasagi sa ating isip, na yung mga ministry natin, merong greatest, merong least. Baka. Okay, I'm not sure, no? Pero sana wala sa HCC, no? Okay? Parang anong ministry ang pinaka prestigious? Doon tayo gustong mabilang, no? Mabilang. So, iniisip ko, kung may ihaharap si Jesus sa harap as an example or a symbol of least, aling ministry kaya ang iharap niya? Prayer. The ministry of prayer. At madalas,
alam niyo madalas, ito yung hindi natin pinapansin. Itong ministry na to. Or even the act of praying. The act of prayer. Ito yung mga bagay na hindi natin pinapansin. Pag sinabing, camp, oh, sama kami! Ang daming pumupunta. Pag baptism, sama kami! Pag sinabing, prayer na! Pag mabibilang mo na sa kamay. Next time na lang. Next time na lang. Pero alam niyo ba, if you're going to look at Jesus, yung kanyang ministry, laging may prayer. Preaching, after ng preaching niya, prayer. Healing, pagkatapos nun, prayer. Maghanap siya ng lugar na ilang at doon siya mananalang. Working miracles, and then after that, prayer. Bakit kaya? So, ito yung mga bagay na kay Jesus are great. These are the great things na kaya ngayon, alam nyo, akala ko nga mga pupunta rito panay mga katandaan lang Nakakasakit ka. Mga katandaan lang. Kasi usually, oo. Pero kita nyo sa maraming churches, alam nyo sa maraming churches, nangyayari ito. Marami ang parang unang kababaihan. Walang masyadong kalalakihan. Meron? Oo, Last time street to. Oo. Tapos, kababaihan, tapos katandaan. Sorry for the word pero ibig sabihin, may edad, mature na. Wala kang makitang mga kabataan. Kung mayroon mang kabataan, either sinama ng magulang. Okay? Hatak ng magulang. Kaya alam niyo kanina, pinahiya ako ni Lord Kasi nakita ko tong mga kabataan, ito papunta rito. Yes! Walang naghatak sa kanilang magulang. Sila mismo. Yes! Good job! Kayo ay pinaghaharian ng Diyos. No? Good job. And you see the value of being great. Okay? Sa mata ng tao, kasi itong ministry ito sa iba parang shadow boring no? Luluhod ka, walang palakpak, wala kang makitang mga advertisement. Okay? Behind the scene lagi. Pero kita nyo ang prayer natin, ito yung ating foundation sa mga preaching ng nila pastor. Diba? Isipin niyo walang nananalangin pag may nagpi-preach. Walang nananalangin sa mga ministries natin. Walang nananalangin sa mga activities natin outside. Sa ating missions, what will happen? Mabuti na lang, meron pa rin tayo sa CHCC. Pero hindi ko sinasabing maganda na yung ating prayer ministry sa CHCC kasi kinakailangan pa nating i-accelerate. That's the word. Okay? Kailangan pa nating palaguhin, pag-ibayuhin. Okay? I am dreaming of one day na pag sinabing meron tayong prayer gathering, ang mga kabataan, ang lahat, hindi lang kabataan, pati katatayan. Ilang tatay lang nandito? 1, 2, 3, 4. Against sa lahat. 4 lang. See? So ako nananalangin, ako ay nag-hope that one day this will be realized. Makita natin yung least, which is the greatest. Sa atin, tingin natin least, sila na lang. Inaaya ko ngayon mga anak ko, sabi ko, ma, sasama ba sila Zoe? Hindi. Sabi ko akala ko na born again na nung last week. Akala ko, okay. May gagawin daw. Okay, may gagawin daw, okay. So, ako nananalangin na at nag-hope, umaasa na one day, hindi lang kayo pupunta. Tatakbo pa. Tumatakbo papunta ng prayer meeting. No? And Ate Josefa, napakapalad ninyo. Kayo po ay naandito sa ministry na ito to lead us. To lead us in this least but greatest in the sight
of God. No? So, ang ministry ng prayer, walang tahimik lang, walang glamour, walang palakpak, pero hindi mo nakikita, minsan hindi mo nakikita yung mga resulta, pero yung hindi mo nakikita, yun ang nakikita ng Diyos. Whatever you don't see, God sees. Ano yung nakikita ng Diyos? God sees those who pray faithfully. God sees those midnight prayers. God sees those tears shed on your knees. God sees the battle fought on bended knees. At ang kaharian ng Diyos ay naroon sa mga nakatago. Ito yung mga nakatago. So, although nakikita tayo ng mga tao rito, tayo nakatago. Ginagawa natin ito nakatago. Okay? And God is inviting us right now to rethink. Rethink. O baka naman para sa prayer ministry ka. Okay? Baka sa mga kabataan, ano, you might reconsider. Okay? Itong ministry nito, which might seem great, might seem least, but great in the sight of God. Mahalaga, importante, malaki sa paningin ng Diyos. So, alam nyo, hindi kinakailangan ng malaking role para maging great. Hindi kinakailangan maging pastor, o hindi kinakailangan maging leader, o hindi kinakailangan nando ka sa isang prestigious ministry. Hindi ko kinakailangan ng title, hindi kinakailangan ng spotlight. Spotlight. Hindi kinakailangan ng mic na kung saan naririnig ka ng lahat. Microphone. Sorry, mic. O nga, no? Mic. Hindi ka naman sinabing hindi kinakailangan si mic. Eh. Nang mic. Okay? You just need a heart that is humble. And when we pray, we humble ourselves. And that is what we are going to do today. We are going to humble ourselves. Okay? And humility comes in many forms. Maaring hindi tayo lumuhod, pwede maglakad. Prayer mo. Maglakad But tayo ng we panahon. are, kasi maglakad tayo ng paluhod, tama. No? Okay? And that is what prayer does. We humble ourselves before God. Do you want to be like the child? You humble. We humble ourselves. We humble ourselves in God's sight. And God will see us. God will see our hearts. Today, God is here. Alam niyo ba yan? Amen. And I think He is happy na nandito tayo to humble ourselves and pray and intercede in behalf of our church, of our country, of our families, of ourselves, of the sins going on around us. God is, I think, proud. Jesus will be proud. Maaring tayong ihaharap niya sa ating harapan, okay? So, church, as we come to a time of prayer, let me encourage you, don't underestimate what happens when you pray. Huwag mong isipin na maliit o least ang ginagawa mong pananalangin, because in God's kingdom, not in this kingdom, hindi kayo maintindihan dito, but in God's kingdom, the unseen, yung hindi nakikita, is often the most powerful. And the least is the greatest. Let's enter into prayer with that heart. Pumasok tayo doon sa pananalangin na may ganitong puso. Marami pong salamat. Amen.